inyo, saka sa mga taga-pakinig na mga Pinoy. Ayun, sigal natin, lakas na rin ang boses mo So maraming nakikinig ngayon. So, bumati muna tayo sa ating mga tagapakinig, Christina. Magandang umaga po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipino. Ayun, mabuhay si Maria Gay Cobillas. Lumaban doon sa Voice of Taiwan, di ba? Voice of the Philippines in Taiwan. Okay, kinag-graduate yung tumaban niya noong last Sunday yan eh. Okay, ikaw naman, Christina, from where are you in the Philippines? Sa Gapan po ako, magkapit bahay tayo. Ayun, Tagalog talaga. Kaya pala, matalas na sa Tagalog. Okay, at ikaw ba may pamilya? What? Meron ako akong dating asawa. Bakit? Before? Napilalaan po ako ng tatlong anak. Ayun. So, yung dati, wala na, pero may tatlong anak. Okay. So, ako miniyos ka rin sa Taiwan, Christina. December po, magpa 5 years ako. Magpa 5 years, so still another 1 year para sa second contract mo, no? Kumusta naman ang how do you find Taiwan? Kumusta naman dito sa Taiwan? Isip mo na naging maganda para sa'yo? Nagbigay ba na itong magandang kapalaran sa'yo sa trabaho mo rito sa Taiwan? Malaki ang tulong ang nagawa sa akin ng tao dito sa Taiwan. Maraming natutunan sa buhay at kahit pa paano. Maraming na-achieve. Achieving to say, yung pinaghirapan mo rito, maganda ang kinaresulta. Opo. Maski na po nung una, medyo mahirap ang pagpunta dito. Kahit naman po ngayon, ang huli, medyo maganda po ang naging sa akin. Ikaw ba ang ano ka rito, category mo, is it caregiver, caretaker, or domestic helper? Sa bahay po, may laga po kong ama, usually, gawain bahay, lahat. Ayun, pero siyempre, dapat, kaya nang amin lagi sinasabi sa programa, iba yung trabaho ng isang domestic helper, ibang trabaho ng caregiver. Pero dito ko minsan, hindi maiwasan yung makikisama Hindi po natin maiwasan kasi bago dumating sa Pilipinas, yun ang nakapirman kontrata Kaya nga isa sa mga ating FYI, yung categories natin, yan hindi tayo sakop ng labor standard to dito. Kaya kung ano yung nasa kontrata, yun ang nasusunod. Nakapuhan ko kung mapunta dito, mabigyan ng magandang future yung mga anak ko. Grab the opportunity kasi ang opportunity natin, one lang sa buhay, kailangan i-grab natin. Masalamat na lang po ako at maganda ang mabait ang aking mga amo. Yes, isa ka sa mga nakipapalad dito. Isa po ako sa naging mapalad na nagkaroon ng amo. Isa rin po na ako mapalad na hindi nagkaroon ng day off. Naging mapalad na. Kaya isipin, kaya nagpapalad kayo hindi nagkaroon ng day off dahil mas malaki na iipon mo dahil hindi ka kumakasin dito. Correct po tayo dyan. Wow, ang hirap naman. So, ano ang ginagawa mo? Wala kang day off, diyan ka lang. So, ano ang panlaban dyan na hindi ka nakalabas? Ano ginagawa mo? Makakalabas po ako pag ako'y nagpapadala ng pera, pupunta yung sultan, mga 2 hours lang, pupunta yung bahan, bibili ng gustong gamit, babalik na uli. Kasi nakaawa ng po daw ako din sa aking ama, wala mag-aalaga. Ayun, talaga naman swerte ng amo sa'yo, ha? So, sa pamagitan ng itong programa, saka dyan sa mga ka-Facebook mo siguro, nagkaroon ka na maraming kaibigan. Konti lang po ang aking naging kaibigan dito kasi po wala ako masyadong nakikilala dati. Ito lang po akong ngayon nagkaroon ng Facebook at nakabigyan ng bagong cellphone para maka-update sa Facebook. Wow, talagang high-tech ka na ngayon, ano? Kasi po nung pong mga last year, nag-ipon ko talaga para sa education ng aking mga anak. Yan ang maganda sa lahat, ano? Nagtitiis ka para sa sarili mo, yung mga konting sa ating sarili. Nauli-naho natin yung pagka medyo na-skip natin yung konti natin mga anak. Pwede natin bigyan ng konting regalo yung ating sarili dahil sa yung papakahirap ng sobra. Huwag naman yung sobra. Alam mo, sabihin na, ako naman hindi naman ako na minsan nag-aawa yata ako, pero meron ako ibang tao na alam, sobrang tipid, sobrang kuripot. Yung panulti mo sa sarili niya, pinamamaya lang niya, sa hangarin niya na lahat makahipon siya. Totoo, maganda yun, di ba? Hindi naman po,
Okay naman po. Kaya lang, minsan po, bigyan natin ng konting gift Oo, sa sarili ginagawa yung sarili natin, ano? Hirap ng Oo. nagtitisa malalim sa pamilya, mabigay ang kailangan nila. Pero kahit konti po, tayo nagpapahirap. Bigyan po natin ng konting incentive sa Yes. sarili natin. Oo, hindi yung huwag naman yung sobra-sobra na sobrang sarap na ginagawa mo rito, no? Oo. Hirap po yung ginagawa natin dito. Patulad ko mga ina na OFW, layo sa mga anak, sa pamilya. Mahirap po yun. Kaya nga sabi nga ng Council of Labor Affairs, bigyan naman natin ng kung nahawa ang ating mga sarili, mga nagtatrabaho dito. Kaya kunwari, ito October daw, namumutira ang Taipei City. Yung labor office, napunta raw tayo sa Taipei Zoo. 1 p.m. to 4 p.m. Ito talaga nila para sa mga OFW. Na makita naman natin yung faces doon, makapamasyal. At makita si Wan Chai, anak ng panda. Ay! Nakokit po nilang mag-ina. Yun nga po, kung po napapawag sa TV yung mag-ina mong banda, ako po yung maharap sa harap ng TV sa po. Namimiss po mga anak ko. Itong banda, kung alagaan yung mga anak niya. Yung anak niya, no? Kenya. Eh, how much po pa po mga anak natin na sa kayo? Siyempre, isipin mo, nakita mo yung pagkikedi. Si Yuan, yung nanay, si Tuan yung tatay. Ang pangalan ng anak, si Yuan Chai. Na pinanganak, parang kasi laki ng Tagalog. Ngayon, after 2 months lang, 5 kilos na, lakas lumaki. Ang laki nga ako. So, sabihin, sabi nga ng Taipei City Labor Office, pumasya naman kayong mga foreign workers, hindi puro trabaho, para ma-relax. Makita nyo naman yung ganda ng Taipei City. Sasabihin ko po sa akin. Oo, tingnan nyo. Ito October, i-open na nila, ipakikita na si Yuan Chai. Ayan. So, yung mga foreign workers natin, ito October, kasi ito October kasi, di ba, yan ang ating, kumbaga, ang panahon nila ay fall na. Mapunta na tayo sa winter. Ano? So, October 10, walang pasok. Oh, thank you. October 10, di ba? So, ikaw, kahit wala kang day off, siguro, yung hamon naman, pag namasyal, sinasama ka. Hindi sinasama. Hindi po. Hindi iwan ka rin. Hindi po nga, yung ama ko po kasi is bedridden. Ayun. Wala na siyang Alzheimer's dito siya. As in 1 year old, kailangan Ano pinagkakalibangan mo na natutulog yung alaga mo, diyan ka lang. Dalaga po ng 4 na ibon, saka yung iguana namin isang ibon, haba. Anong ibon ang alaga nyo? Ay, parrot at lovebird. Wow! Paalala ko yung parrot sa bahay. Reklamo ng kapitbahay ko. Nung una po itong alaga namin iguana, natatakot po ako talaga. Alam mo ba, reklamo yung alaga ko? Yung alarm clock ko Pag 5:30 hanggang 7, ang ingay-ingay ng parrot. Tapos pagdating ng hapon, 4:30, ng araw, maingay na naman siya. Sabi ko, nagagalit yung kapitbahay, natutulog pa, nagkigising yung parrot. Alarm clock. But anyway, aswerte mo pala, no? So, ano yung sa ngayon, sa MIC, Japan, sarili bahay mo, nakapagpatayo, dati na yan, o ano mga napunta mo? Yun pong nasa Japan is mother house namin, tapos yung maliit kami. Ang nanay ko po ang lola ko po is from Aray, Pampanga. Pampanga? Sa Pampanga po, may itong aking lola. Oo. So, ayos naman, ano? Ganda ng kalagayan mo. Magpa 5 years ka na. And still you have 1 year more para sa 2 years contract mo. At the second time na contract mo. So, meron ka pa another 2 contracts. So, meron ka pa 6 years, ha? Oo. Yung planning mo. Papalain po. Meron pa yun, yung dito na hanggang 12 years. Ha? Kung papalarin kong bumalik. 12 years na walang day off? Siguro po sanayan din kasi nung unang po medyo ang aking ratio versus lungkot sa money versus lungkot. So, doon po ako sa money. Ayun. So, ano ang may papayo ko ngayon sa mga kababayan natin na kapareho mo, walang day off? Kung paano ang ginawa mo? Anong sikreto? Bakit nakatagal ka na for 5 years walang day off? Ay, naman po sa mga tulad ko pong ina at mga anak kong mga anak na mabata sa akin, pwede na tawaling anak. Konting disiplina po at pwede natin makamit ang ating tagumpay. Ang aking pong secret ay ganito, money versus lungkot. Ang lungkot po
na lang tayo ng pera, no? At saka po yung mga kahit pa paano na jeep natin, Balik-balikam na lang. basta na budget tayo. Oo. Kasi kahit pa paano yung happiness natin Ayun. Okay, maraming salamat, Christina, sa magandang payo ko sa ating mga kababayan na walang mga dayok. O sige, magpahanap na tayo. Sino nais mo batiin? At ako po yung magpapasalamat kay Rowena Lucas. Yan po yung kaibigan ko dito sa Taiwan na nagsabi sa akin yung interview kay inyong kabayan dyan. At saka po dito kay Mary Ellen Meron, Erly Baluyon, Isabel Daniel, Filipina Acosta, Elisandra Maulit, Madel Castillo, Mary Ann Gascon. Kabayan dyan, pwede po kasi ng aking mga anak. Okay. Pilipina. Sige. Binabati ko po ng maligayang kaarawan ng aking anak ko si Kenneth noong December 22. At binabati ko rin po siya kasi nabiyayaan po siya ng Polytechnic University of the Philippines ng second Sintong Mag-aaral Award. Congratulations. Yun po ang aking gift na labis yung kinukuha. At nabagi po siya ng 6 major awards. Ayun. Sige. Kaya po ako ay nagpurtiking makapunta dito at nakaipon para sa pinabukasan na aking anak. Okay. Galing. Okay. Congratulations sa pamilya mo, Christina. Okay. In 5 years po kabayan ka, nakapagpasabot po ako ng isang third year, ng tourism, at itong aking anak ko si Kenneth ay communication, electronics engineer in 4th year. Ayan, talaga yan. Nagpapala ng Diyos ang talagang isang maputing Christina. Ayan, salamat po. Okay, Christina, maraming salamat sa oras na ibigay sa Maraming salamat. Okay, ingat ka lang. Okay, bye. Kaya po si Christina Reyes, ang ating po masibag, magtiyaga na kababayan. Okay, punta na tayo rito sa ating FYI. Ang unang FYI natin, ang Family Hard Foreign Workers ay dito sakop ng basic labor standard to, gaya na sabi ko kanina. Ayon sa kasalukuyan na batas ng regulasyon ng bansa, ang domestic helper po at caretakers na kahit ng isang pamilya ay ito ay naibibilang sa kategorya domestic service or personal service. Kaya po, yung employment nila hindi po sakop ng basic labor standard to. At ang kanila pong sweldo ay hindi po regulated ng minimum wage na tinatakda ng batas. Kaya yung meal at board dapat po na ikasama sa sweldo ay ito po yung pinag-uusapan ng employer-employee at dapat nakasaad ito sa condition po ng inyong kontrata. Ayun, kung meron po hindi magkakasundo, ang otoridad po na nakakasiwa nito, sila po mag-aayos ng hindi magkakasundo doon po sa nakasulat sa kontrata. Kaya po, yung mga ganyang klase kalagayan, caregiver, kasi yung domestic helper, kayo po hindi sakop ng labor standard laws. Kaya po, ano man ang nasa kontrata, yun po ang masusunod. Pero kung hindi makakaintindihan yan, yan po papasok ang ahensya ng pamahalaan dito sa Taiwan para ayusin ang inyong problema. Kaya kung minsan meron na mga kababayan nagsasabi, kabayan, ang sweldo ko po, bakit tumaas na ngayon ang gaganito, ganito pa rin ang sweldo mo. Ano ba, magkano ba sweldo sa kontrata mo? Yun po dati pa rin. 17, ngayon po, hindi ba may 18 na. Hindi na sumusunod. Isa po, sabi natin, hindi na masunod yun dahil hindi po kayo sabag ng labor standard to. Gaya na sabi po rito, yung minimum wage po na tinatakda ng batas ay hindi po kasama kayo sa regulated na minimum wage. So, nasa kontrata ko yan. May mga employer naman na talagang kahit hindi po kayo kasama sa basic standard law, sinusunod nila yung batas nito ng manggagawa. Dahil sila po, naiintindihan nila yung hirap ninyo yung magpapakasama ninyo. Pero kaya mga ako mababait, natin ko ba? So, yan po ang sabing FYI. Ngayon, ano pa isang FYI natin na nais namin ibahagi sa inyo? Ayan. Para isa po, dapat nating tandaan. Okay? Yung pong mga kababayan natin na nagtatrabaho
Hindi po kayo pwede basta ilipat ng pabrika. Kahit ito po ay sister company na walang paalam sa CLA. Dapat po pinagpapaalam kayo ng inyong amo na kayo ililipat ng dapo na ito man ay kanilang kumpanya, dapat po ipagpaalam. Pagmalagay natin, kayo po nasa Huko Industrial Area. Tinala kayo ng Taichung, sister company. Doon na kayo i-assign. Hindi po pwede basta dali kayo doon na walang pahintulot o ipinagpaalam sa Council of Labor Affairs. Kaya marami po ako nasubukan na ganyan, yung mga nag-apply ng passport natin. Titingnan po yung kanilang ARC. Bakit ang ARC mo dito ka sa Taipei County, sa New Taipei City? Bakit ikaw ay ngayon ay nasa Taoyuan? Kasi po doon ako nagtatrabaho ngayon. Mali po yun. Dapat ililipat kayo doon, ipagpapaalong kayo at babaguhin po nila yung address ng iyong ARC. Kaya po, kaya lang kung minsan, siyempre, pinacheck ko na nahuli, akala nila tama, pero mali po yun na kababayan. Ano? Dapat po ay ipinagpapaalam, inihingi kayo ng permiso. Okay. Meron tayong announcement dito. Para po sa inyo, ito po ay tungkol sa poetry contest na magkakaroon ng awarding. Ano po ito? Ang award ceremony ng Foreign Worker Poetry Contest. Kasama na rin po ang Model Worker and Model Employers Contest. Ito'y gaganapin po sa alas 11 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa December 1, araw ng linggo po ito. Yung po venue ay tignan na lang po sa official website. Ano po, para po malaman nyo kung saan ang venue nito. Ito pong Foreign Workers Poetry Contest, ito ilang taon na pong ginagawa sa susunod na taon. At naging may importanteng artistic activity para sa mga foreign workers. Ang pinaka-winning points and works po ng literature each year ay ito po ay sinasama sa isang collection of baptism as Taipei Listen to Me Again. Pero po ako nito, totoo ito. Marami tayong mga kababayan Pilipino na nanalo na rito. Na ito ay nagkamit ng popularidad sa mga foreign workers at sa mga new immigrants. Meron na pong third publication up to date po na nilabas. Kaya ito po, kung interesado kayo dito sa Taipei Listen to Me Again, ito dinathala, I welcome po kayo kumontak sa Foreign Labor Counseling Division ng Taipei City Foreign and Disabled Labor Office. Ayan po ang ating mga announcement. At ayun, wala na tayong oras. Magpapaanan na po inyong likod si Kabayan Dan hanggang susunod ito sa next month, October 6, first Sunday of the month. Ayan, kasama po tayo dyan sa MECO, yung lahat ng nais na servisyo ng MECO sa first Sunday of the month. Okay, bye-bye. I love you all. Ito po. Thank you po, Kuya Dan.